Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng luntiang bukirin at tahimik na kabundukan, ay naninirahan ang isang magsasakang madalas maliitin ang mga tao sa paligid niya. Siya si Aling Rosa, isang biyudang matagal nang nabubuhay sa hirap at pagod. Araw-araw ay bumabangon siya bago pa sumikat ang araw upang magbungkal ng lupa at magtanim ng palay at gulay na siyang bumubuhay sa kanya. Ang kanyang kubo ay yari sa kahoy at pawid na tila handa ng bumigay sa bawat malakas na hangin. Ang kanyang damit ay luma at kupas na, ngunit malinis at maayos pa rin. Sa kabila ng kanyang kahirapan ay nananatili siyang mapagkumbaba at mabait. Ngunit ang kanyang kabutihan ay hindi sapat upang makuha ang paggalang ng mga tao sa baryo. Maldas siyang pagtawanan at malitin ang mga kapitbahay. Tinatawag siyang malas at inutil. Sinasabi nilang wala siyang mararating sa buhay dahil sa kanyang kahirapan. Tuwing siya ay naglalakad sa gitna ng baryo ay may mga bulong at halakhak na sumusunod sa kanya. Ngunit pinipili niyang manahimik at magpatuloy sa kanyang gawain. Isang hapon habang siya ay nasa bukirin at pinapahinga ang kanyang pagod na katawan, ay napansin niya ang kakaibang liwanag mula sa dulo ng kanyang taniman. Ang liwanag ay tila kumikislap na parang ginto na sumasayaw sa hangin. Nagtaka siya ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad, kaya dahan-dahan siyang lumapit. Sa gitna ng mga palay ay may isang maliit na nilalang na nakaupo sa isang dahon. Ang nilalang ay napakaganda. Ang kanyang balat ay kumikislap na parang perlas at ang kanyang mga mata ay maliwanag na parang mga bituin sa gabi. Siya ay isang mutya. Natigilan si Aling Rosa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay ngumiti ang mutya at tumingin sa kanya ng may kabaitan. Tumapit si Aling Rosa at dahan-dahang lumuhod. Hindi siya nakaramdam ng takot kundi kakaibang kapayapaan. Tila may mainit na liwanag na pumuno sa kanyang puso. Ang mutya ay tumayo at marahang lumutang sa hangin. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang lakas sa paligid. Ang mga halaman ay tila sumigla at ang hangin ay naging mas malamig at banayad. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Aling Rosa na may magbabago sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam kung ito ba ay biyaya o pagsubok. Sa malayo ay may mga matang nagmamasid, mga taong puno ng inggit at pagdududa. Hindi nila alam kung ano ang kanilang nasaksihan, ngunit naramdaman nila na may kakaibang nangyari sa bukirin ni Aling Rosa. At sa pagsisimula ng gabing iyon ay tahimik na umuwi si Aling Rosa na may dalang lihim sa kanyang puso. Isang lihim na maaring magbago ng kanyang kapalaran at ng buong baryo. Kinabukasan ay maagang nagising si Aling Rosa na may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang gabi ay lumipas nang hindi siya halos nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang anyo ng mutya at ang liwanag ng kanyang nasilayan sa gitna ng bukirin. Tahimik niyang inihanda ang kanyang sarili at agad na nagtungo sa kanyang taniman. Ang hangin ay malamig at ang araw ay hindi pa sumisilip sa abot ng kabundukan. Sa bawat hakbang ay may halong pag-asa at pangamba ang kanyang nararamdaman. Pagdating niya sa lugar kung saan niya nakita ang mutya, ay napansin niya ang kakaibang pagbabago. Ang mga halaman ay mas luntian at mas matibay kaysa dati. Ang lupa ay tila mas buhay at masagana. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nasasaksihan. Bigla niyang naramdaman ang marahang pag-ihip ng hangin. Sa gitna ng kanyang paningin ay muling sumiklab ang banayad na liwanag. Mula sa liwanag ay lumitaw ang mutya. Hindi nagsalita ang mutya ngunit malinaw ang mensahe na kanyang ipinahihiwatig. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan at tila nag-aalok ng tulong. Sa sandaling iyon ay napayuko si Aling Rosa at naramdaman ang pagluha ng kanyang mga mata. Sa loob ng mahabang panahon ay tiniis niya ang pag-aalipusta at kahirapan. Ngayon ay tila may isang himala na dumarating sa kanyang buhay. Lumapit ang mutya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Isang init ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang pagod na matagal niyang dinadala ay tila unti-unting nawala. Sa paligid ay nagsimulang kumilos ang mga halaman. Ang mga palay ay yumuko na parang nagbibigay galang. Ang mga dahon ay kumikislap sa sinag ng umuusbong na araw. Hindi nagtagal ay nawala ang mutya tulad ng pagdating nito. Naiwan si Aling Rosa na nakatayo sa gitna ng kanyang bukirin na puno ng pag-asa at pagtataka. Sa paglipas ng mga araw ay napansin ng mga tao sa baryo ang biglaang pag-unlad ng kanyang taniman.
Ang kanyang mga pananim ay mas mabilis tumubo at mas marami ang ani kaysa sa iba. Ang dating tahimik na kubo ni Aling Rosa ay napalitan ng mga bulong at usap-usapan ng mga kapitbahay. May mga nagsimulang magduda. May mga nagsabing may kakaibang kapangyarihan ang matanda. May mga nagsabing siya ay may tinatagong lihim. Ang mga taong dati ay tumatawa sa kanya ay unti-unting napalitan ng mga matang puno ng inggit. Sa bawat araw na lumilipas ay lalong lumalaki ang kanilang pagnanais na malaman ang dahilan ng kanyang pagbabago. Ngunit nanatiling tahimik si Aling Rosa. Inilihim niya ang kanyang nakita at naramdaman. Sa kanyang puso ay alam niyang ang mutya ay hindi basta pangkaraniwang nilalang at ang biyayang kanyang natanggap ay may kaakibat na kapalit. Sa isang sulok ng baryo ay may isang tao na hindi mapakali. Isang lalaking matagal nang naghahangad ng kayamanan at kapangyarihan. Nakamasid siya sa unti-unting pag-asenso ni Aling Rosa at sa kanyang isipan ay nabuo ang isang plano. At sa pagdating ng panibagong gabi ay nagsimulang gumalaw ang anino ng panganib na hindi pa alam ni Aling Rosa. Sa paglipas ng mga araw ay lalong naging kapansin-pansin ang pagbabago sa buhay ni Aling Rosa. Ang kanyang ani ay hindi lamang dumami kundi naging higit na mataas ang kalidad kaysa sa ibang magsasaka sa baryo. Ang kanyang mga gulay ay sariwa at malalaki. Ang kanyang palay ay mabibigat at makintab. Ang kanyang lupain ay tila pinagpala ng kakaibang lakas. Dahil dito ay nagsimulang magbago ang pakikitungo ng mga tao sa kanya. Ang dating mga nangungutya ay nagiging mapagkunwari na ang kilos. May mga bumabati sa kanya nang may pilit ng ngiti. May mga nagtatanong kung ano ang kanyang lihim. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon ay may nakatagong inggit at pagdududa. Si Aling Rosa ay nanatiling mapagkumbaba. Hindi niya ipinagmalaki ang kanyang tagumpay. Sa halip ay lalo pa siyang nagsikap at nagpasalamat sa biyayang kanyang tinatanggap. Ngunit sa kanyang puso ay may takot na patuloy na lumalago. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang kanyang nararanasan at maaaring may kapalit ang lahat ng ito. Isang hapon habang siya ay nag-aayos ng kanyang ani, ay napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Ang lalaki ay si Mang Cardo, kilala sa baryo bilang isang tuso at mapagkunwari. Matagal na itong may inggit sa mga taong umaangat sa buhay. Tahimik lamang na nakamasid si Mang Cardo kay Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng pag-uusisa. Sa kanyang isipan ay pilit niyang inuunawa kung paano nagkaroon ng ganitong pagbabago ang isang babaeng dati ay halos walang makain. Lumapit siya kay Aling Rosa at nagkunwaring magalang. Nagtanong siya tungkol sa kanyang mga pananim at sa kanyang paraan ng pagtatanim. Ngunit ramdam ni Aling Rosa ang kakaibang tono sa kanyang boses. Hindi ito puno ng tunay na paghanga kundi ng lihim na intensyon. Pinili ni Aling Rosa na maging maingat. Sumagot siya ng payak at hindi nagbigay ng anumang lihim. Ngunit hindi ito sapat upang pigilan ang hinala ni Mang Cardo. Sa gabing iyon ay hindi mapakali si Mang Cardo. Iniisip niya ang posibleng dahilan ng biglaang pag-asenso ni Aling Rosa. Sa kanyang puso ay naglalaban ang pagnanais na malaman ang katotohanan at ang pagnanais na makuha ang anumang kapangyarihan na meron ang matanda. Sa kabilang banda ay muling nagbalik ang mutya sa bukirin ni Aling Rosa. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan ay lumitaw ito na tila isang bituin na bumaba sa lupa. Lumuhod si Aling Rosa at marahang yumuko bilang paggalang. Naroon ang parehong init at kapayapaan na kanyang naramdaman sa unang pagkikita nila. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila may kakaibang lungkot sa mga mata ng mutya. Lumapit ang mutya at marahang hinawakan ng lupa. Ang hangin ay bahagyang umihip at ang paligid ay tila naging mas tahimik. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Aling Rosa na may paparating na pagbabago. Bagamat walang salitang binigkas ay malinaw ang babala na dala ng presensya ng mutya. Ang biyayang kanyang tinanggap ay hindi dapat gamitin sa kasamaan. At may mga taong handang gawin ang lahat upang makuha ito. Sa di kalayuan ay may matang muling nagmamasid. Nakatago sa dilim si Mang Cardo at tahimik na sinusundan ang bawat kilos ni Aling Rosa. Sa kanyang mga mata ay sumiklab ang kasakiman nang makita niya ang kakaibang liwanag sa bukirin. Sa sandaling iyon ay nakumpirma niya na may lihim na dapat niyang matuklasan. Isang lihim na maaari niyang gamitin upang baguhin ang kanyang kapalaran. At sa ilalim ng malamig na gabi ay nagsimulang umikot ang kapalaran ng bawat isa sa baryo. Ang biyaya ay unti-unting nagiging dahilan ng panganib.
Ang inggit ay nagsisimulang magbunga ng masamang balak at si Aling Rosa ay papalapit sa isang pagsubok na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Lumipas ang mga araw na may dalang tahimik na tensyon sa baryo. Ang dating payapang paligid ay napalitan ng mga matang nagmamasid at mga pusong puno ng inggit. Sa bawat pagdaan ni Aling Rosa ay ramdam niya ang bigat ng mga tingin ng mga tao. Hindi na ito tulad ng dati na puro pangmamaliit lamang. Ngayon ay may halong pagnanais na malaman ang kanyang lihim. Sa kanyang bukirin ay patuloy ang pagyabong ng mga pananim. Ang lupa ay tila hindi na uubusan ng lakas. Ang bawat punla na kanyang itinatanim ay mabilis na tumutubo at nagiging sagana. Ang kanyang simpleng pamumuhay ay unti-unting nagbabago. Ngunit sa kabila nito ay pinili niyang manatiling mapagkumbaba at tahimik. Isang umaga ay may ilang magsasaka na lumapit sa kanya. Nagkunwaring humihingi ng payo ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pag-uusisa. Tinanong nila kung ano ang kanyang ginagamit sa lupa. Kung may espesyal ba siyang abono o paraan, ngunit simple lamang ang kanyang isinagot. Sinabi niyang sipag at tiyaga lamang ang kanyang puhunan. Hindi sila nakontento sa kanyang sagot. Sa kanilang mga isipan ay hindi sapat ang sipag upang makamit ang ganitong uri ng kasaganaan. Sa kanilang pag-alis ay nagbulungan sila at nagpasya na alamin ang katotohanan sa ibang paraan. Sa kabilang banda ay lalo pang naging mapagmatsyag si Mang Cardo. Araw-gabi ay sinusubaybayan niya ang galaw ni Aling Rosa. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya nalalaman ang pinagmulan ng hiwaga. Ang kanyang puso ay unti-unting nilalamon ng kasakiman. Isang gabi ay nagpasya siyang magtungo sa bukirin ni Aling Rosa. Tahimik siyang gumalaw sa dilim. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap kaya ang paligid ay lalong naging misteryoso. Dahan-dahan siyang lumapit sa gitna ng taniman kung saan niya nakita ang kakaibang liwanag noon. Sa sandaling iyon ay muling sumiklab ang banayad na liwanag. Lumitaw ang mutya na parang isang nilalang na gawa sa liwanag at katahimikan. Napahinto si Mang Cardo at napalunok. Hindi niya inaasahan ang kanyang makikita ngunit sa halip na matakot ay lalo lamang siyang naakit. Sa kanyang isipan ay umusbong ang isang matinding pagnanais. Kung makukuha niya ang kapangyarihan ng nilalang na iyon, ay maaari niyang baguhin ang kanyang buhay. Maaari siyang maging pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa baryo. Hindi niya napansin na ang mutya ay tila nakaramdam ng kanyang presensya. Ang liwanag nito ay bahagyang nagbago at ang paligid ay naging mas malamig. Sa di kalayuan ay dumating si Aling Rosa at nakita ang aninong nakatago sa likod ng mga halaman. Naramdaman niya ang panganib. Mabilis siyang lumapit at hinarap ang direksyon kung saan nagtatago si Mang Cardo. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay biglang naglaho ang mutya at ang liwanag ay nawala. Tahimik ang gabi ngunit mabigat ang hangin. Ang sandaling iyon ay nag-iwan ng takot sa puso ni Aling Rosa. Alam niyang may ibang nakakita sa lihim na matagal niyang itinago. Sa likod ng dilim ay unti-unting umurong si Mang Cardo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis ngunit ang kanyang isipan ay puno ng plano. Hindi na siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang kapangyarihan ng mutya. At sa paglipas ng gabing iyon ay tuluyang nagbago ang takbo ng kanilang kapalaran. Ang lihim ay hindi naligtas. Ang panganib ay nagsimula ng lumapit. At ang biyayang dati ay nagbibigay ng pag-asa ay maaaring maging sanhi ng matinding pagsubok. Sumikat ang araw na may dalang mabigat na pakiramdam sa puso ni Aling Rosa. Ang dating payapang umaga ay tila napalitan ng kaba at pag-aalala. Habang siya ay naglalakad patungo sa kanyang bukirin, ay hindi mawala sa kanyang isip ang aninong kanyang nakita noong nakaraang gabi. Sa kanyang pagdating ay agad niyang sinuri ang paligid. Tahimik ang hangin at tila walang bakas ng anumang kakaibang pangyayari. Ngunit sa kanyang damdamin ay alam niyang may nagbago. Ang kanyang lihim ay hindi naganap na nakatago. Habang siya ay nag-aayos ng kanyang mga pananim, ay napansin niya ang ilang bakas ng yabag sa lupa. Hindi ito kanya at hindi rin ito pangkaraniwan. Ang mga bakas ay tila nagmula sa isang taong nagmasid at naghintay sa dilim. Naramdaman niya ang unti-unting pagtaas ng takot sa kanyang dibdib. Ngunit pinili niyang maging matatag. Hindi niya hahayaang maagaw ang biyayang kanyang natanggap. Hindi lamang ito para sa kanya, kundi para sa kanyang kabuhayan at sa alaala ng kanyang pamilya. Sa baryo ay kumalat ang usap-usapan tungkol sa kakaibang pangyayari sa bukirin ni Aling Rosa. May mga nagsabing may nakitang liwanag sa gabi.
May mga nagsabing may nilalang na hindi pangkaraniwan ang naninirahan doon. Ang mga balitang ito ay lalo lamang nagpasiklab ng kuryosidad at inggit ng mga tao. Si Mang Cardo ay hindi na nagatubiling kumilos. Sa kanyang isipan ay malinaw na ang kanyang layunin. Kailangan niyang makuha ang lihim ni Aling Rosa kahit pa kailangan niyang gumawa ng masama. Isang gabi ay nagtipon siya ng ilang tao na katulad niyang may pagnanais sa kayamanan. Tahimik silang nag-usap at nagbalak kung paano nila malalaman ang pinagmulan ng hiwaga. Ang kanilang mga puso ay hindi na ginagabayan ng kabutihan kundi ng kasakiman. Sa kabilang banda ay muling nagpakita ang mutya kay Aling Rosa. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan ay lumutang ito sa gitna ng bukirin. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas seryoso ang kanyang anyo. Lumapit si Aling Rosa at naramdaman ang kakaibang bigat sa paligid. Ang mutya ay tila may nais ipabatid na mahalaga. Ang hangin ay bahagyang tumigil at ang paligid ay naging tahimik. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Aling Rosa ang isang babala. Ang biyayang kanyang tinanggap ay nasa panganib. May mga taong nagnanais na gamitin ito sa maling paraan. At kung mangyayari iyon ay maaaring mawala ang lahat ng kabutihan na dulot nito. Naramdaman niya ang lungkot at takot, ngunit kasabay nito ay ang determination na ipagtanggol ang biyaya. Hindi niya hahayaang malugmok muli sa kahirapan dahil lamang sa kasakiman ng iba. Sa di kalayuan ay may mga matang nagmamasid muli. Si Mang Cardo at ang kanyang mga kasama ay tahimik na nagtatago sa dilim. Nakita nila ang liwanag at ang anyo ng mutya. Sa kanilang mga puso ay sumiklab ang matinding pagnanais na makuha ito. At sa sandaling iyon ay tuluyan ng nabuo ang isang madilim na plano. Isang plano na magdadala ng panganib hindi lamang kay Aling Rosa kundi sa buong baryo. Sa paglipas ng gabing iyon ay malinaw na ang susunod na mangyayari ay hindi na basta lihim. Ito ay magiging laban ng kabutihan at kasakiman. At si Aling Rosa ay nasa gitna ng isang pagsubok na magtatakda ng kanyang kapalaran. Dumating ang gabi na tila mas mabigat kaysa sa mga nakaraang araw. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay puno ng katahimikan na may halong panganib. Sa loob ng kanyang munting kubo ay hindi mapakali si Aling Rosa. Alam niyang may masamang balak na unti-unting nabubuo laban sa kanya. Tahimik niyang pinakinggan ang bawat tunog sa labas. Ang bawat kaluskos ay tila may dalang babala. Ngunit sa kabila ng kanyang takot ay pinili niyang manatiling matatag. Hindi niya iiwan ang kanyang bukirin at ang biyayang ipinagkaloob sa kanya. Sa kabilang dako ng baryo ay nagtipon si Mang Cardo at ang kanyang mga kasama. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at puno ng pagnanais. Sa kanilang isipan ay iisa lamang ang layunin. Ang makuha ang mutya at ang kapangyarihan nito. Tahimik silang naglakad patungo sa bukirin ni Aling Rosa. Ang kanilang mga hakbang ay maingat at puno ng pag-iingat. Ang dilim ay tila kakampi nila sa kanilang balak. Sa bawat paglapit nila ay lalong tumitibay ang kanilang desisyon. Sa gitna ng bukirin ay nagsimulang sumiklab ang banayad na liwanag. Ang mutya ay muling lumitaw na tila isang bantay ng kalikasan. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang lakas sa paligid. Ang mga halaman ay bahagyang gumalaw at ang hangin ay tila huminto. Sa sandaling iyon ay biglang lumabas mula sa dilim si Mang Cardo at ang kanyang mga kasama. Hindi na sila nagtago. Ang kanilang mga mata ay puno ng kasakiman at pagnanasa. Napahinto si Aling Rosa, nakakarating lamang sa bukirin. Nakita niya ang mga taong lumalapit sa mutya. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Alam niyang ito na ang kinatatakutan niyang mangyari. Mabilis siyang tumakbo at humarang sa pagitan ng mutya at ng mga taong nais itong agawin. Ang kanyang katawan ay nanginginig ngunit ang kanyang paninindigan ay matatag. Hindi niya hahayaang masira ang biyayang kanyang natanggap. Hindi na tinag si Mang Cardo. Sa halip ay lalo pa siyang lumapit. Sa kanyang mga mata ay makikita ang matinding pagnanais na makuha ang kapangyarihan ng mutya. Para sa kanya ay walang mali sa kanyang ginagawa. Sa sandaling iyon ay biglang nagbago ang paligid. Ang liwanag ng mutya ay naging mas maliwanag at ang hangin ay biglang umihip ng malakas. Ang lupa ay tila bahagyang yumanig at ang mga halaman ay kumilos na parang may sariling buhay. Naramdaman ng mga taong naroon ang kakaibang lakas na hindi nila kayang kontrolin. Ang kanilang mga hakbang ay tila napigil at ang kanilang mga katawan ay nabalot ng takot. Sa gitna ng kaguluhan ay nanatiling nakatayo si Aling Rosa sa harap ng mutya.
Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at pag-asa. Sa sandaling iyon ay malinaw na siya ang piniling tagapangalaga ng biyaya. Unti-unting umatras ang mga kasama ni Mang Cardo. Ang kanilang tapang ay napalitan ng takot. Ngunit si Mang Cardo ay nanatiling nakatayo kahit na ang kanyang katawan ay nanginginig. Sa kanyang puso ay naglalaban ang takot at kasakiman. Ngunit nanaig pa rin ang kanyang pagnanais na makuha ang kapangyarihan. Hindi pa siya handang sumuko. At sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng mutya ay nagsimula ang unang tunay na labanan. Hindi pa ito laban ng lakas kundi laban ng kalooban. At sa laban na ito ay nakataya ang kapalaran ni Aling Rosa at ng buong baryo. Matapos ang gabing puno ng tensyon ay unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo ngunit hindi na tulad ng dati ang pakiramdam ng mga tao. Ang takot ay nagsimulang pumasok sa kanilang mga puso. Ang mga bulong ay napalitan ng mga kwentong may halong pangamba. Si Aling Rosa ay nanatiling gising magdamag. Ang kanyang isipan ay puno ng mga pangyayari at ang kanyang puso ay mabigat. Alam niyang ang nangyari ay simula pa lamang ng mas malalim na pagsubok. Ang lihim ay hindi na maitatago at ang panganib ay patuloy na lalapit. Pagsikat ng araw ay agad siyang nagtungo sa kanyang bukirin. Ang paligid ay tila normal, ngunit ramdam niya ang kakaibang pagbabago. Ang mga halaman ay patuloy na malusog, ngunit ang hangin ay tila may dalang babala. Habang siya ay naglalakad ay napansin niya ang mga bakas ng pagkasira sa ilang bahagi ng kanyang taniman. May mga yapak at mga dahon na natapakan. Palatandaan ito ng mga taong nagtangkang pumasok at manggulo. Sa baryo ay kumalat ang balita tungkol sa nangyari noong gabi. Ang mga tao ay hindi na lamang nagtataka kundi natatakot na rin. May mga nagsabing ang mutya ay isang sumpa. May mga nagsabing ito ay isang biyaya na dapat katakutan. Si Mang Cardo ay hindi pa rin tumitigil sa kanyang balak. Bagamat nakaranas siya ng takot ay hindi nito napawi ang kanyang kasakiman. Sa halip ay lalo pa siyang naging determinado. Para sa kanya ay kailangan lamang niyang humanap ng tamang paraan upang makuha ang mutya. Sa kanyang isipan ay nagsimulang mabuo ang isang mas maingat at mas mapanganib na plano. Hindi na siya basta susugot. Kailangan niyang pag-aralan ang bawat galaw ni Aling Rosa at ang bawat pagpapakita ng mutya. Sa kabilang banda ay muling naramdaman ni Aling Rosa ang presensya ng mutya sa kanyang bukirin. Hindi ito nagpakita ng ganap, ngunit ang hangin ay muling nagdala ng init at kapayapaan. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa laban na kanyang haharapin. Ngunit kasabay ng kapayapaang iyon ay ang malinaw na pakiramdam ng babala. Ang susunod na mangyayari ay magiging mas mabigat. Ang mga taong nais makuha ang mutya ay hindi basta titigil. Habang ang araw ay lumulubog, ay naging tahimik ang baryo. Ang bawat bahay ay tila nagsara ng pinto laban sa hindi maipaliwanag na takot. Ang gabi ay muling nagdala ng dilim na may kasamang panganib. Sa isang sulok ng baryo ay muling nagtipon si Mang Cardo at ang kanyang mga kasama. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at puno ng balak. Sa pagkakataong ito ay mas maingat at mas tuso ang kanilang plano. At sa gitna ng lumalalim na gabi ay nagsimula ang paghahanda para sa susunod na hakbang. Isang hakbang na maaaring magdala ng mas matinding kaguluhan at mas malaking panganib. Si Aling Rosa ay nakatayo sa harap ng kanyang bukirin na may matatag na kalooban. Alam niyang hindi niya maiiwasan ang laban, ngunit handa siyang ipaglaban ang biyayang ipinagkaloob sa kanya. At sa pag-ikot ng kapalaran ay papalapit ang sandali na magtatakda kung sino ang mananaig. Ang kabutihan ba o ang kasakiman? Ang liwanag ba o ang dilim? Dumating ang gabi na tila mas tahimik kaysa sa karaniwan, ngunit ang katahimikan ay may kasamang mabigat na pakiramdam. Ang baryo ay balot ng dilim at ang bawat tahanan ay tila nagtatago sa hindi maipaliwanag na pangamba. Sa gitna ng lahat ay si Aling Rosa na nanatiling gising at nagbabantay sa kanyang bukirin. Ang hangin ay bahagyang gumagalaw at ang mga dahon ay marahang kumakaluskos. Sa bawat tunog ay nagiging mas alerto si Aling Rosa. Alam niyang ang gabing ito ay may dalang pagsubok na hindi niya maaaring takasan. Sa kabilang dako ay tahimik na kumikilos si Mang Cardo at ang kanyang mga kasama. Ang kanilang plano ay mas maingat at mas mapanganib. Nagdala sila ng mga kagamitan na magagamit upang hulihin ang mutya. Ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon at kasakiman. Dahan-dahan silang lumapit sa bukirin at nagtago sa likod ng mga halaman.
Ang kanilang mga galaw ay maingat at kontrolado. Hindi nila nais na mabigo sa pagkakataong ito. Sa gitna ng bukirin ay muling sumiklab ang banayad na liwanag. Ang mutya ay lumitaw na tila isang liwanag na bumababa mula sa kalangitan. Ang kanyang presensya ay nagdala ng katahimikan, ngunit sa gabing iyon ay may kasamang kakaibang bigat. Naramdaman ni Aling Rosa ang pagdating ng mutya at agad siyang lumapit. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala, ngunit nanatili siyang matatag. Alam niyang kailangan niyang maging handa sa anumang mangyayari. Sa sandaling iyon ay biglang kumilos si Mang Cardo at ang kanyang mga kasama. Lumabas sila mula sa kanilang pinagtataguan at mabilis na pinaliputan ang mutya. Sinubukan nilang gamitin ang kanilang dala upang hulihin ito. Biglang nagbago ang paligid. Ang liwanag ng mutya ay naging mas matindi at ang hangin ay umihip ng malakas. Ang lupa ay bahagyang yumanig at ang mga halaman ay tila kumilos upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Napatigil ang mga tao sa kanilang ginagawa. Ang kanilang lakas ay tila hindi sapat laban sa kapangyarihan na kanilang kinakalaban. Ang kanilang mga kamay ay nanginig at ang kanilang mga katawan ay tila napako sa kanilang kinatatayuan. Si Aling Rosa ay agad na tumakbo at muling humarang sa harap ng mutya. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Hindi niya hahayaang masira ang biyaya na kanyang tinanggap. Sa gitna ng kaguluhan ay napatingin ang mutya kay Aling Rosa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon ay tila nagkaunawaan sila ng walang salita. Ang mutya ay tila kumukuha ng lakas mula sa kabutihan ng kanyang tagapangalaga. Unti-unting humina ang loob ng mga kasama ni Mang Cardo. Ang kanilang kasakiman ay napalitan ng takot. Isa-isa silang umatras hanggang sa tuluyan silang napalayo sa mutya. Ngunit si Mang Cardo ay nanatiling nakatayo. Sa kanyang mga mata ay naroon pa rin ang matinding pagnanais. Hindi pa siya handang sumuko kahit na malinaw na ang kanyang kalaban ay hindi pangkaraniwan. Sa sandaling iyon ay biglang lumiwanag ng husto ang mutya. Ang liwanag ay kumalat sa buong bukirin at nagdulot ng kakaibang lakas na tumulak kay Mang Cardo palayo. Napaatras siya at napaluhod sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang isipan ay puno ng galit at pagkabigo. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin nawawala ang kanyang kasakiman. Nang mawala ang liwanag ay muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Ang mutya ay unti-unting naglaho at iniwan si Aling Rosa na nakatayo sa gitna ng kanyang bukirin. Sa gabing iyon ay malinaw na ang laban ay hindi pa tapos. Ang kasakiman ay hindi basta mawawala at ang panganib ay patuloy na lalapit. At habang ang baryo ay muling nilamon ng katahimikan, ay nagsimula ang mas malalim na tensyon. Ang susunod na mangyayari ay magdadala ng mas matinding pagsubok na magpapasya sa kapalaran ng lahat. Matapos ang magulong gabi ay bumalot ang mabigat na katahimikan sa buong baryo. Ang mga tao ay hindi na lamang nag-uusap kundi nag-iingat na rin sa bawat galaw. Ang takot at pagdududa ay kumalat na parang anino na hindi maitaboy ng liwanag ng araw. Si Aling Rosa ay nanatiling tahimik, ngunit sa kanyang loob ay may matinding pag-aalala. Alam niyang hindi pa tapos ang panganib. Ang mga nangyari ay malinaw na babala na ang kasakiman ni Mang Cardo ay hindi madaling mawawala. Sa kanyang bukirin ay patuloy pa rin ang kasaganaan, ngunit ang dating saya ay napalitan ng pag-iingat. Ang bawat kilos niya ay may kasamang pagtingin sa paligid. Ang bawat tunog ay kanyang pinakikinggan. Ang bawat gabi ay kanyang binabantayan. Sa baryo ay nagkaroon ng dalawang panig ang mga tao. May mga natakot at nais lumayo sa anumang may kinalaman sa mutya. Ngunit may mga lihim na nagnanais na makuha ang kapangyarihan nito. Ang inggit ay patuloy na lumalaki sa kanilang mga puso. Si Mang Cardo ay naging mas tahimik, ngunit mas mapanganib. Hindi na siya basta nagpapakita ng kanyang galit. Sa halip ay pinipili niyang maghintay at magplano ng mas maingat. Ang kanyang kabiguan ay hindi naging dahilan upang sumuko kundi upang maging mas tuso. Sa kanyang isipan ay unti-unting nabubuo ang isang mas madilim na balak. Hindi na lamang niya nais makita ang mutya. Gusto na niyang makuha ito sa kahit anong paraan, kahit pa kailangan niyang saktan si Aling Rosa. Sa kabilang banda ay muling naramdaman ni Aling Rosa ang presensya ng mutya sa kanyang paligid. Hindi ito ganap na nagpakita, ngunit ang hangin ay nagdala ng init at katahimikan. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang isang tahimik na paalala. Ang biyaya ay hindi lamang lakas, kundi responsibilidad.
Ang pag-iingat ay kasing halaga ng tapang. At ang kabutihan ay kailangang ipagtanggol laban sa kasamaan. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, ay muling nagbalik ang kaba sa kanyang dibdib. Ang gabi ay tila nagiging simbolo ng panganib na patuloy na lumalapit. Sa isang madilim na bahagi ng baryo ay nag-iisa si Mang Cardo na nakaupo at nag-iisip. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at determinasyon. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang mga bagay na kanyang gagamitin sa susunod na hakbang. Hindi na ito basta pagtatangkang kumuha ng lihim. Ito ay magiging isang plano na walang atrasan. Isang plano na maaaring magdulot ng matinding kapahamakan. At sa gabing iyon ay tahimik na naghahanda ang bawat panig. Si Aling Rosa na handang ipagtanggol ang biyaya. At si Mang Cardo na handang gawin ang lahat upang makuha ito. Sa paglipas ng oras ay lalong lumalapit ang sandali ng pagsubok. Ang liwanag at dilim ay magtatagpo muli. At sa pagtatagpong iyon ay malalaman kung sino ang tunay na mananaig. Dumating ang gabi na tila huling pahina ng isang mahabang laban. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay puno ng tensyon. Ang buong baryo ay tila naghihintay sa isang pangyayaring magbabago sa kanilang kapalaran. Si Aling Rosa ay nakatayo sa gitna ng kanyang bukirin. Ang kanyang mga mata ay matatag at ang kanyang puso ay handa sa anumang mangyayari. Alam niyang ang gabing ito ang magtatakda ng wakas ng lahat ng pagsubok na kanyang hinarap. Sa kabilang dako ay kumikilos si Mang Cardo. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit puno ng determinasyon. Wala na siyang pag-aalinlangan. Sa kanyang isipan ay malinaw ang kanyang layunin. Ang makuha ang mutya kahit pa kailangan niyang sirain ang lahat. Habang siya ay papalapit, ay unti-unting nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging mabigat at ang mga halaman ay tila nagiging tahimik. Ang gabi ay nagdala ng kakaibang pakiramdam na parang may paparating na hindi maiiwasan. Sa gitna ng bukirin ay muling sumiklab ang liwanag. Ang mutya ay lumitaw na mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang gabi. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang lakas na bumalot sa buong lugar. Lumapit si Mang Cardo ng walang takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Hindi na siya umatras. Sa halip ay itinaas niya ang kanyang kamay at sinubukang abutin ang mutya. Sa sandaling iyon ay mabilis na kumilos si Aling Rosa at humarang sa kanyang daraanan. Ang kanyang katawan ay handang magsakripisyo upang maprotektahan ang biyaya. Ang kanyang puso ay puno ng tapang at paninindigan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang iglap ay malinaw ang lahat. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa mutya, kundi sa kung anong uri ng tao ang pipiliing maging. Biglang nagbago ang liwanag ng mutya. Ito ay naging mas matindi at kumalat sa buong bukirin. Ang hangin ay umihip ng malakas at ang lupa ay bahagyang yumanig. Ang kapangyarihan nito ay tila sumasalamin sa kabutihan at kasamaan ng mga taong nasa harapan nito. Naramdaman ni Mang Cardo ang bigat ng kanyang ginawa. Ang kanyang katawan ay tila pinipigilan ng hindi nakikitang lakas. Ang kanyang mga hakbang ay naging mabigat at ang kanyang isipan ay napuno ng takot. Sa sandaling iyon ay napaluhod siya sa lupa. Ang kanyang kasakiman ay tila bumalik sa kanya bilang bigat na hindi niya kayang pasanin. Ang kanyang lakas ay unti-unting nawala at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagsisisi. Si Aling Rosa ay nanatiling nakatayo sa harap ng mutya. Ang kanyang puso ay puno ng kabutihan at pag-asa. Sa sandaling iyon ay tila siya ang naging daan upang manaig ang liwanag. Unti-unting humupa ang lakas ng mutya at ang liwanag ay naging banayad. Ang hangin ay kumalma at ang paligid ay muling naging tahimik. Si Mang Cardo ay nanatiling nakaluhod at walang lakas. Ang kanyang mga plano ay naglaho at ang kanyang kasakiman ay nauwi sa pagkatalo. Sa kanyang puso ay naiwan ang bigat ng kanyang mga ginawa. Ang mutya ay marahang lumutang at tumingin kay Aling Rosa. Sa sandaling iyon ay malinaw ang pasasalamat at pagkilala. Ang kabutihan ay nagtagumpay laban sa kasamaan. Unti-unting naglaho ang mutya, ngunit iniwan nito ang biyaya sa lupang pinangalagaan ni Aling Rosa. Ang kanyang bukirin ay nanatiling sagana at ang kanyang buhay ay nagbago ng tuluyan. Sa paglipas ng mga araw ay nagbago ang baryo. Ang mga taong dati ay mapanglait ay natutong rumespeto. Ang mga pusong puno ng inggit ay napalitan ng pag-unawa. Si Aling Rosa ay hindi lamang yumaman sa ani kundi sa paggalang ng mga tao.
Ang kanyang kabutihan ay naging ilaw na gumabay sa baryo tungo sa pagbabago. Sa pagtatapos ng lahat ay nanatili ang aral. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kayamanan kundi sa kabutihan ng puso. Ang biyaya ay dumarating sa mga taong marunong magpahalaga at mag-ingat. At ang kasakiman ay laging nagdadala ng kapahamakan. Sa paglipas ng mga taon ay naging alamat sa baryo ang kwento ni Aling Rosa at ng Mutya. Ang bukirin na minsang pinagtawanan ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ang lupang dati ay tuyo at pinabayaan ay naging sagana at puno ng buhay. Si Aling Rosa ay hindi nagbago sa kabila ng kanyang pag-asenso. Nanatili siyang mapagkumbaba at mapagbigay. Ang kanyang ani ay hindi lamang para sa sarili kundi ibinabahagi niya sa mga nangangailangan. Ang kanyang kabutihan ay naging inspirasyon sa buong baryo. Ang mga taong dati ay mapanglait ay natutong magpakumbaba. Ang mga pusong puno ng inggit ay napalitan ng pagsisisi at pag-unawa. Ang baryo ay unti-unting naging tahimik at maayos dahil sa aral na iniwan ng mga nangyari. Si Mang Cardo ay nagbago rin. Ang kanyang pagkatalo ay naging simula ng kanyang pagbangon bilang isang mas mabuting tao. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa kabutihan ng puso. Sa bawat dapit hapon ay madalas tumayo si Aling Rosa sa gitna ng kanyang bukirin at pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa hangin ay minsan niyang nararamdaman ang banayad na presensya ng Mutya, isang paalala na ang biyaya ay hindi kailanman mawawala sa taong marunong mag-ingat at magpasalamat. At sa tahimik na baryo na iyon ay nanatiling buhay ang isang aral na hindi malilimutan. Ang kabutihan ay laging mananaig sa kabila ng pagsubok. Ang taong marunong magpahalaga sa biyaya ay tunay na pagpapalain. At ang pusong malinis ay kailanman hindi matatalo ng kasakiman. Ito ang wakas ng kwento, ngunit ang aral ay mananatili sa bawat puso na makakarinig nito.